Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sinuman pong baguhan po dito sa channel natin, dito pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And in today's video, ang pinaka-topic po natin ngayon is yung initial or dadag kaalaman po ngayon pong 2025. Gagamit po ako ng Lenormand and then we continues on talking about usually or general energy po ngayong taong 2025 po, no? So kung sino man po ang sakali po na dumaan po ito sa wall mo, try mo po na pakinggan kasi ito'y para po sa mga tao po na nagsisearch po talaga sa sarili nila and then ano po ang mangyari po ngayong taon na to. Para po ito sa inyong lahat. But then before that, now let us declare the four names of God with Shadhay Vavhay, declaring His love, His protection to cover all of you. And sa ngalan po ng aking mahal na Ama, Yadhay Vavhay, and of course sa aking mahal na Ina and sa lahat po ng mga kasama kong di po nakikita. Ano. And actually nagbigay na ako ng initial energy po, no, doon sa ano. Pero dagdag kaalaman na lang po. Gagamit po ako ng Lenormand and I will spread 9 cards and tingnan natin ang pinaka-sentro po, no, na mangyayari, posibleng mangyayari. Hindi mangyayari sa taong to, kundi mangyayari po sa inyo. Na kung sino man po ang nakatuklas or kung dumaan po ito sa wall mo and para to sa'yo. No? Hindi ito para sa kung sino man po dyan sa mundo. No? Para ito sa'yo kung nagkaroon ka ng interest dito sa video po natin. Para to sa'yo. Okay. And as I said, no, ng energy po ngayong taon na to is like changes, no, maraming pagbabago. But then hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagbabago to is para sa lahat. As I said, ang isang ahas, nag-change po siya. Siya lang po ang may capacity na mag-evolve or something na maalis po yung dating skin niya and kapag lumalaki siya, di po ba? Pero sa mga ahas po na hindi pa po siya hindi pa oras po na mag-evolve. So, they will stay as where they are. So, sa akin, since na hindi naman po tayo ahas, no, we are all human being. And meron tayong capability po na mag-evolve, no. So, sa akin, nasa sa iyo yun. No? Nasa sa iyo yun. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo, nasa sa iyo, nasa sa atin yun. Kahit ano pa yung dasal mo, kahit ano pa yung pag-aano mo ng manifest, pag-aano mo na magbabago pa ang buhay mo. It will never change po unless na magsisik ka talaga pong kasi everything will go through your mind. No? So, hopefully, this video is like makakagabay sa iyo kasi ang lahat po ng ano natin, kahit na nga po sabihin ko sa inyo, everything is already there. Lahat po ng kailangan po natin nandyan lang. Pero kung hindi mo talaga siya kukunin, hindi mo siya isisik, and then how can you change your life? Kung you are, kumpante ka na, kumbaga sa akin, you are not seeking or you are afraid of seeking a new front or new beach, gano'n, no? So, kung halimbawa po nasa dalampasigan ka, takot na takot ka pong tumawid, kung ano pa po yung nandyan pa, no, sa dulo po ng dagat kasi you cannot really see what's beyond that. It's the same thing with our mind, no? Kung may experience mo na, din paunti-unti mo na siyang makikita kung ano po ang nandidiyan. Let's say for example po, kung magbibiyahe ka po, no, and then you don't know, map na po yung dala mo. So, imagine mo po yung sarili mo na alam mong dadaan ka sa ganitong lugar kasi may hawak ka nga pong map, but you're not really actually there, no? Pero kung talaga pong pupuntahan mo siya, magkakaroon ka po ng bagong experience na ganito, makaka-experience, may mga bagong tanawin, may mga enkwentro ka man po na hindi magaganda, like mga discretion sa daan, or like sabihin po natin, hindi maganda yung daan. Pero, meron ka ng idea. So, actually, your mind will expand, no? Kung actually, you are really taking the risk to go there. Pero kung nagwi-wish ka lang po, nag-aano ka lang po, sana magbago po yung taon na to, and then, kung ano yung ginagawa mo sa taong to, ganun pa rin yung ginagawa mo ngayon. So, how can you change? So, sa akin, although this year is a very big opportunity, every one of us, no, I don't care kung sino man po yung sinasabi na hindi ka po makakaalpas ngayong taon na to, mamalasin ka po ngayong taon. Hindi po ako naniniwala dyan. The same way po na hindi po ako naniniwala na ang lahat po ng swerte para sa lahat ng tao. No.
Actually, ang swerte po is for those who are taking risk, for those who are taking initiative, for those who are really putting behind what they are old belief. Kasi ang skin kasi natin, if you are, kasi ang allegory natin is like sa ahas. But as I said, we are not ahas, no? So, ang skin po natin is that's what our old belief. Napakahirap po niyan makalampas po actually doon kasi yun lang alam mo. Yun ang nakasanayan mo. Yun ang tinatawag natin na kung saan parang lalo na sa mga tao po na talaga po medyo patigas ang ulo na kasi kahit anong sabihin ng iba, kahit ano man ang sasabihin ko sa iyo, if you're not really taking changes, no, or if you are taking nandyan na nga sa harap mo, hindi naman pwede na iabot sa iyo dahil you have to take an initiative to take things what you are wanted kasi iba ang gusto mo, iba ang gusto niya, iba ang gusto ng asawa mo, iba, you know, and then mangyari na yan, confuse ka kung ano po ba talaga ang gawin mo, kung ano po talaga ang purpose ng life mo. Just simply, pinaka-simple step lang po yan is like, develop yourself. Parang, kailangan mong mag-ano po ng new skills, kung ano po talaga ang pwede mong gawin, no? Hindi lang yung natatalo ka ng problema, natatalo ka ng mga sagabal sa'yo, natatalo ka po ng mga circumstances na hindi mo naman talaga siya control. No? So sa akin, sa taong to, sa inyo na nakapanood sa video to is like, para sa inyo to, no? For those who are really want to change, no? And para sa atin to, kasi nga nandito nga ako kasi gusto kong magbago, gusto kong baguhin kung ano man po yung dating paniniwala ko, kung ano man po yung kung ano man po yung alam ko is like I really want to share, no? Although ang mundo natin is like wala ba tawag noon, yung tinatawag natin na parang impyerno kung titingnan ko. But then sa gitna po ng karahasan, sa gitna po ng mga problema, sa gitna po ng lahat po ng pagsubok sa buhay natin, I think dito ka kasi susubukan, dito ka matitesting kung ano po talaga ang kakayan mo. Dito ka maano kung hanggang saan ka, kung susuko ka ba. But then, kasi sa akin, kung tayo lang naman ang pag-uusapan yung soul po natin, actually, we always want change, no? Pero may mga ibang soul po na talaga pong hinahata ka pababa. And today, hindi naman yun ang pag-uusapan natin. But then, sa akin is like ang taong to mas malaki ang pagkakataon mo kapag ka ang something po na pinapaniwalaan mo, just let it go, no? Let it go. Sino man po yung mga tao na, kumbaga sa akin yung mga tao po na nakapagpakapal ng balat mo, no? Like they really clinging on to you, no? Kung hindi mo na sila kailangan, let it go. Oh, let them go. Hindi naman na ibig sabihin kalimutan natin sila because they are part of our life, no? But then pwede din naman sabihin po natin na magiging hindi sila magiging sagabal sa iyo on what you want kasi para to sa iyo. Okay? So make sense po ba? No, okay, let's go. So ano tayo, no? I will spread 9 cards, no? And tignan natin kung ano yung pinaka-sentro. So, kung sino man po ang, by the power of the Yadhay Babhay, sa pamamagitan po ng card na to, sa pamamagitan ng kamay ko, sa pamamagitan ng kamay ng ama, sa pamamagitan ng pag-iisip po ng mahal na ina, ang lahat po ng mangyayari sa card na to is mangyayari sa buhay mo. Okay? Yes, ako. marami tayong dadahanin, marami tayong unang card po natin actually, lumabas po talaga kaagad is like my cross, my ring, mayroon po tayong the tower, but then the the center of the card is the dog. Okay? The dog.
this dog actually resembles your instinct. Katulad din po ng tarot card, ang dog actually is just like, ito yung instinct mo, ito yung pang-amoy mo, ito yung you know what will happen, although the things surrounding you is like, ano siya, mabigat siya. Lalo na po na maraming mga chismis or like surrounding mo actually kung titingnan ko siya is like meron po tayong book o sabihin po natin marami talaga po ang lalabas po ng mga kapangyarihan, which is ang book resembles like po ng Biblia, resemble po siya ng libreta, no, resemble po siya ng kung saan nakatagong kaalaman, which is actually kung gusto mo siyang pag-aralan. Although sabihin po natin the tower actually is like symbol of 16. Ito kasi is like parang meron kang gustong ini-aim pero dadaan ka muna sa matinding pagsubok. Pero ang sa akin ang tower actually is like, as I said, no, sa mga pinagdaanan ko lately, like bakit ganito ang buhay ko, no? And now na parang sabihin kong nakalampas ako. And dahil sa tulong ng mga kasama ko, sa tulong ng mga kaibigan kong hindi nakikita, sa tulong ng gabay po ng mahal na ama and sa mahal na ina, is like, the tower is like a symbol of your strength. No? Kasi ito yung ikaw na kumbaga sa akin, ang tower kasi is like, parang napakataas po ng ambition mo. Parang napakataas ng gusto mong ma-achieve. But then ang also like saying ng iba na kung wag kang masyadong lumipad ng pataas kasi pagbabagsak ka, mataas din ang kababagsakan mo. 'Di ba? Yung mga sayings po ng mga old natin na mga folks, no? But then sa akin din is like alam niyo ba na pag nag-i-aim po kayo ng mataas, like say for example, like like kasabihan nga, if you are aiming high, aim to the moon, at least kung hindi mo man makuha yung moon, makukuha mo yung stars, di ba? Like you are aiming nothing at all. Like kasi eto kasi is nagsisimbol din po siya ng sa mind po natin. Like ang lumabas kasi dito is like yung the books, no? Like, as I said, maraming pag-aaralan ka, marami kang matutuklasan kung magtyaga ka pong basahin. And although, actually, is napakahirap niya, may makukuha ka kahit papano, no? Hindi man siya agad-agad. Pero kahit papano po, nagbi-build up ka po ng confidence sa sarili mo. Although you cannot really reach the moon if that's what you are thinking, pero kahit papano po, you know what's the idea is going to be like. Like I said, no, yung unang ko sa inyo is like, kung gusto mo talagang marating ang isang lugar na hindi mo alam, then may mapa ka, pagbabasihan mo, and kasi ngayon lahat nga AI na, so lahat siya makikita mo. But then, iba din po talaga yung experience mo na nandun ka, no? Experience actually teaching us a lesson. Yung bagang, kung ano yung naranasan mo, magbibigay sa iyo ng pagkakataon po, no? Don't take it like, wala naman talaga akong napala. No, mayroon ka pong napala dyan kasi you are learning lesson. Lesson kasi ang pinakamahalaga para sa akin. Kasi kung matututo ka, the next time na pupunta ka sa lugar na yan, alam mo na kung paano, alam mo na kung ano yung mga tao doon, alam mo na yung mga daan doon, no? And then, mga struggles na kung sakasakali. It's the same thing po, it's just only an allegory kung sakali pong meron kang ini-aim, like kung gusto mo talagang mag-abroad, and gusto mo talaga din po ang kahit paano po, magbago ang buhay mo, then if you're not taking the steps, then you're still gonna be there, no? At least kahit paano po, nagkaroon ka po ng pundasyon kung ano po yung dapat mong malaman, no? And secondly is like, yeah, ang sa labas kasi ng mind natin today, no? Like, actually, the dog is symbolize our instinct, no? Hindi ito, yung ikaw, like for example, kung ano po talaga yung binibigyan ka po niya ng gabay. So, listen to your intuition in this year, in this time. Kung ano yung sinasabi ng, the loob mo, maniniwala ka doon, rather than listening to other people. Kasi ang sumunod nito is like,
sabihin po natin na, meron tayong garden, meron tayong cross 'no, actually, and symbol po siya. Napakagandang mensahe po nito kasi the first one is the book, you have to learn something. Pero kahit po hirap na hirap ka, magkakaroon ka rin ng pundasyon and makikita mo yung totoo ng lahat pala ng nakita. This is the garden, which is a symbol lang po siya ng, wala namang garden na hindi ginawa, 'di po ba? So ito sa akin is like illustration, is like, gawa na, ginawa siya in order for you to see things beautifully. Kasi kung makikita mo yung wild, alam mo wala namang gumagawa diyan, is nature itself. Pero pag garden 'yan, so possible pag lumabas ito sa card mo, sa card ng kahit na sino man, like puwede kong sabihin po na 'wag mong paniniwalaan lahat po ng, nakikita mo because they are showing you kung ano ang dapat nilang ipakita. Pero hindi nila pinapakita sa sa'yo kung ano yung nandoon kasama ng garden na 'yan 'no. Kung ano yung binubunot nila diyan para magiging maganda talaga, that's what they are trying to hide from you, 'no? And ang susunod dito is the cross, 'no? And I really guess napakaganda, sorry po, napakaganda po talaga ng ano na 'to, ng mensahe na 'to kasi sa akin 'no, if you if just like Jesus said na, if you going to knock, it will be open, 'no? And if you are going to seek, it will be given. And if you are thirsty, you can drink, something like that, no? Pero sa akin kasi is like, totoo po yun na kapag ka gusto mo, may gusto kang malaman, may gusto kang maano, is like, makikita mo na parang hirap na hirap ka talaga. It's just like the cross, like, it's just like, this is your burden, our burden na kailangan mo talagang kargahin sa buhay mo. Like what you said, no, kung alis ka na dyan, Mimi. Kasi hindi man ikaw dyan, nag-vlog po ako. Sige na. Tapos sabihin po natin na hindi lahat ng nakikita mo is totoo and napakahirap yung tanggapin. Kasi as I said nga, parang kumbaga sa akin, ito yung napakahirap baguhin sa ating paniniwala. Like I said, the old skin, our old belief. Kasi ito tayo eh. Ito yung binigay sa atin na information mula maliit pa tayo na si Jesus nga po is nakapako, which is actually hindi po totoo yan. No? And na si Jesus po actually is God or something, no? But actually it's not. Para sa akin, actually it's just he is more than that, no? He is more than that, no? So, ito yung parang kung kapag ka kasi malaman mo na po yung totoo, para po talagang napakahirap po ng pagbabago, kung ang pagbabago nga po ang pag-uusapan po natin. Kasi hindi ka na kasi makakabalik pa sa dati. Ito yung dahilan din kung bakit marami sa atin na ayaw po talagang mag-venture ng pagbabago sa buhay kasi they are afraid more on what it is to come rather than kasi sanay na nga sila sa gano'n, ano. And alam niyo guys na kung wala kang lakas loob na mag-try ng new things actually, ang magsa-suffer po niyan, sumunod po ng mga angkan natin. Andiyan na po yung mga anak mo, 'no? So itong takot mo ba, itong fear mo ng unknown is like mapapasa mo 'yun sa mga anak mo. Pero although sa mga anak mo may lalabas yan na talaga pong hindi siya takot. But then, sa akin, as I said, hindi sa lahat ng pagbabago this year is for everyone. And for those only who are seeking out, well, nandito po ako, no? Kahit papaano po, makakagabay po ako. And may mga ano diyan, but I think more sa akin kasi is like mas maganda kasi kung if you are only listening to yourself, no, kung ano yung instinct na nararamdaman mo, no, pakinggan mo siya. Kasi may marami tayong pag-uusapan dito guys na maraming ano, we as a human being, we could never hurt someone, 'no. Kung nakakasakit ka man po ng iba, like sabihin po natin po, may mga tao na kayang pumatay, kayang mang-rape, kayang magnakaw, kayang mag-ano, kayang mag-cheat, kayang mag-ano, hindi ikaw 'yan. Trust me, hindi ikaw 'yan, 'no. So may something, may malakas po na entity na pumapasok po sa iyo na hindi mo alam. And that's why we are struggling, 'no. Kaya nga po ang pagbabago is napakahirap kasi once you are crossing that road, talagang wala nang balikan pa, 'no. At saka wala ka na ring babalikan. You are not yourself anymore. Nagbago na po ikaw, 'no. Ang pananaw mo hindi na po totoo, 'no. So nagcra-crumble lahat ng paniniwala po natin. So it's a symbol of Babel actually, or the Tower of Babel, yung unang sinabi ko sa iyo kanina, which is the tower.
no? Kasi sa akin kung gusto mo talagang magbago, but then on the other hand, kung pagdating po sa relation po natin is like ang actually ang dog is a female energy, instinct, intuition. Parang alam mo kung ano ang mangyayari, makakakita ka sa dilim, alam mo kung ano ang hinahanap mo. But then meron and deep inside within you actually it's just like your mind is like cloudy right now. It's like parang uh, lagi bang uulan ngayong taon na 'to, no? Probably kasi ngayon nga is like magti 3 weeks na yung ulan namin, 'di pa rin natigil. And pinakasentro ng card mo is lang within ourself is your instinct, and then after that your child, kasi magkasabay po siya, no? So straight po ito. Ito yung tinatawag natin na inner child mo. Yung parang kumbaga sa akin, kung etong inner child mo magtitiwala ka sa no, you are going back when you are a child, kasi parang nung bata pa kasi tayo, marami tayong pangarap, marami tayong gustong marating, hindi natin alam na may problemang ganito, ganyan. As we growing up, nawawala yung batang to, and puro na lang problema ang dumarating sa atin, no? But then along the way comes with your intuition. This is actually a dog. Alam niyo ba ang animal instinct po natin is very strong, which is actually giving us an instinct na makasurvive sa kahit na anong sakuna pa na dumarating sa atin. If we become more intuitive, more on listening to our instinct na mali yan, hindi maganda ang ginagawa mo, ganun, no? Parang ganun. As I said, this year is like focus on yourself, no? Paano ka po mag-improve. And eventually, ring is given, or makukuha mo ang lahat ng gustuhin mo kung maniniwala ka sa sarili mo. Believe in yourself, no? Kasi ang inner child natin is like balikan mo po yung bata ka pa na masyado ka pong mapagtiwala sa mundo, and hindi ka pa po dumaranas po ng sobra-sobrang problema. I think it's a very good message for us. And sumunod dito is like the clouds, no? Ang pangalawa dito, ito yung actually ang conscious mind mo is very cloudy, ano? Kasi ito is a symbol of this is a symbol of tinatawag po natin na birds, which is meeting, chismis, mga uhong-ihong ng ibang tao na kung ano-anong sinasabi nila, no? Na nakapagbigay sa iyo ng very cloudy mind, no? Actually, this message is very strong. Actually, is like, nagpasalamat talaga ako sa aking ama kasi binibigyan po niya ako ng actually, kahapon pa sana ako mag-aano, guys, pero parang blank po ang mind ko, and I tried na um, makakuha po ako ng idea, no, na magiging clear po ang mensahe po natin. Is just like sa ngayon po ang cloud po natin is symbolize our conscious mind, which is actually very cloudy. Hindi po natin makita kung ano yung totoo. Dahil nga po ito sa mga sinasabi po natin na huwag po kayong makinig po sa kung ano pong sinasabi ng iba. Turn off no po yung kung ano yung alam mo. It's just like this is your conscious, this is your subconscious mind, which is actually turn off po muna yung conscious mind mo para makapasok po siya. Kasi kung hindi mo siya kung hindi mo i-turn off, kasi yung clouds kasi is like symbolize of problema, yung parang napakahirap pong makuha po yung minimithi mo kasi yung mind mo nga ni is like parang malabo siya. So ang nakikita mo lang po is hindi ka nakakita ng liwanag ng araw. Is like parang problema nga po ang lagi pong nasa isip mo, dahil po ang conscious mind po generally po ng mga tao ngayon, like 90% po ng mga tao is like puro problema. Tumingin ka po sa labas, then tumingin ka po sa Facebook po natin, puro na lang po reels, no, na minsan po may mga information po na hindi naman totoo, and wala na po yung dating kahit sabihin po natin the only way to reach more people is through media. Pero sa ngayon kasi ang social media po natin is like wala na yung dating friend po talaga natin. We are all strange po sa Facebook, kasi hindi katulad ng dati na kung sino lang yung friends natin, yun lang po na nandoon. So, pero ngayon kasi like because public po yung ano natin, kasi mostly halos lahat po is naka-reels. So,
public po lahat ng grupo natin, no? Hindi mo na kilala yung mga nandodoon, and then mostly like sabihin po natin meron kang 16,000 followers, pero actually iilan lang naman po diyan talaga ang very close friend mo na siya pong talagang ano. And then minsan po yung mga close friend natin is nawawala na po siya na dahil po doon. Dahil po talaga po ang bomba ng bombard po ng social media ngayon is napakahirap maka-push through, 'no. So, sa akin turn off mo po muna 'yan, and turn off mo po yung kung anong alam mo para po makapasok po itong meron po siyang gustong sasabihin sa'yo, which is eto nga meron siyang gabay, meron siyang ano. Actually guys, napakaganda po ng card po na 'to, 'no, reading na 'to, 'no. It's all spiritual, 'no, and all the messages that our mind actually is like napakalabo po ng mind po natin ngayon dahil nga po sa sinasabi ko nga na, mga maling information po sa mga tao, 'no, like kung mangangarap ka man po, 'no, nagsasabi ka lang papatay na 'yan. Very close friend man din po natin like po sa mga pamilya po natin, 'no, 'di ba? So, like ito-turn off mo po 'yun para kahit papaano po magkaroon po ng pagkakataon na yung intuition mo makapasok po siya. And eto po yung bale parang personal po na forecast po natin sa sino man po na, makatuklas po sa bidyong ito. Maraming salamat guys, 'no, hindi ko na kayo ibo-bored pa, and napakagandang mensahe para sa inyo. Thank you very much po, and, abangan po ninyo ang weekly forecast po natin, 'no. I mean to say that zodiac forecast po natin, 'no, para po sa lahat po ng ano, within 3 months po, 'no, up January to, January, February, March, okay. Thank you guys, and maraming salamat po sa inyo.